What's up guys? Muli na naman tayo nagkita-kita dito sa ating channel, Kuya J TV Reaction. At dito nga po tatalakayin natin ang bagong upload ni Sir John Rex. Huwag niyo po siyang kalimutan na i-subscribe sa kanyang channel at kung mapadaan kayo sa kanyang channel, pakilike na rin po ang kanyang mga ina-upload na video dahil solid po siya magsalita or mag-describe sa mga ina-upload niyang video. Sir John Rex, shoutout po sa iyo. Maraming salamat po sa tiwalang ibinigay niyo po sa akin. So, huwag niyo natin patagalin to guys, no? Simulan na natin. Let's go! Matapos ang magkasanib na paglalayag ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, abay hindi naman nagpahuli ang Japan dahil naglayag din ang mga barko nito sa West Philippine Sea. Hindi lang mga barko dahil nagdala pa ito ng kanilang submarine. Ibang klase talaga ang Japan, mga kabayan. Ang China naman ay naglabas rin ng komento kaugnay sa paglalayag na ito ng mga kaalyadong bansa. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti dahil mabilis lang ito. Simulan na natin. Guys, huwag niyo po kalimutan i-subscribe at shoutout niya para sa kanya. Thank you so much. Kahapon ay ipinakita natin sa video ang magkasanib na paglalayag ng mga barkong pangdigma ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea. Abay dumating naman ang mga barkong pangdigma ng Japan. Bukod sa dalawang barko nito na GS Izumo at GS Amidari, abay nagdala pa ito ng kanilang submarine. Sa isang post ng Japan Self-Defense Force ay kitang-kita sa larawan na ito na nakapormasyon ng mga ito at nangunguna ang isang submarine nito upang magsagawa ng anti-submarine warfare exercise sa West Philippine Sea. Ayon ko lang saglit guys, no. Etong Japan talagang mainit talaga. Mainit sa kanila mainit sila sa China. Kasi nga tingnan mo, hindi nagpahuli. Pumunta rin dito sa ating bansa, no. Dito sa Pilipinas, itong bansang Japan at nagdala pa kamo ng isang submarine at marami pang pandigma nila. Simulan natin ulit. Sa Japan, ito ay upang mapataas ang kamalayan sa operational environment at upang mapabuti ang mga taktikal na kakayahan nito. Dagdag pa ng Japan, ang self-defense fleet ay nagpapanatili ng kahandaan at nag-aambag sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon ng Indo-Pacific at internasyonal na komunidad sa pakikipagtulungan sa mga kaalyado at magkatulad na pag-iisip ng mga hukbong dagat. Hindi lamang para sa pagtatanggol ng Japan, kundi pati na rin sa pagsasakatuparan ng isang libre at bukas na Indo-Pacific at isang kapaligirang pansiguridad na hindi pahihintulutan ng anumang unilateral na pagtatangka na baguhin ang status quo sa paggamit ng puwersa. Matatandaan rin halos isang buwan na ang nakalipas matapos magbanta ang Japan sa China dahil sa mga pagpapadala ng China ng mga barko nito malapit sa kanilang mga isla. Kaya ngayong taon ay nilakihan ng Japan ang budget nito sa militar upang palakasin ang puwersa nito. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa kanlurang Pasipiko, dinoble ng Administrasyong Kishida ng Japan ang budget sa depensa ng bansa na nagtala ng $53 billion para palawakin ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng bansa na may ilang tunay na kahangahangang resulta na nakatakdang baguhin ang kapangyarihan ng Japan. 53 billion US dollar. Ganun lang naman kalaki ang dinagdag na budget nitong Japan o ng gobyerno nila. Para lang, 'di ba? Para lang matulungan tayo mga Pinoy o ang ating bansang Pilipinas. Grabe, no? Grabe talaga yung solid na makikita mo talaga yung solid na tulong o backup nila kung sakaling matuloy itong hidwaan ng China at ang Pilipinas. Talagang nakabackup ang USA, ang Australia at ang Japan. Pansariyon, inanunsyo ito ng Japan 2 araw na ang nakalipas. Ang Japan ay isa sa mga bansang nangako sa Pilipinas na tutulong ito sakaling sumiklab man ang digmaan. Sa isinagawang pagsasanay na ito ng Japan ay 2 barko lamang nito ang pinangalanan. Hindi nabanggit kung anong submarine ang dala nito.
Halos 7 taon na ang nakalipas nang huling dumating ang submarine ng Japan sa Maynila. Ngayon ay nandito na ito muli upang ipakita ang suporta sa Pilipinas. Guys, no, nakakatawa, no, at nakaka-touch talaga sa ating mga Pinoy na mayroon tayong mga ganitong kaalyansa na malalaking bansa at malalakas ang bansa na to. Actually guys, parang hindi pa to yung mga secret weapon nila eh. Siguro baka sa mga susunod na upload natin at mga upload ni Sir John Debs makakuha tayo ng mga bagong reaction video doon patungkol nga dito sa pinagkakaguluhan na isla na West Philippine Sea. Sana makita pa natin yung mga kakaibang gamit ng mga Japan, ng USA at Australia. Okay, play natin doon eh. Samantala, ang China naman ay nagkomento kaugnay sa mga paglalayag na ito ng mga kaalyadong bansa at gaya ng laging sinasabi nito, ito daw ay isang provokasyon pero tahimik lang silang minamanmanan ang bawat kilos ng mga ito sa karagatang sakop ng kanilang bansa. Hanggang manman na lang talaga mga kabayan, hindi man lang pumalag pero kung mga Philippine Coast Guard ang mga ito, abay naharang na siguro kaagad ito. At sa ibang balita naman, nagsagawa ng Joint Territorial Ground Operation ang mga sundalong Pilipino at Australiano para pahusayin ang tactical na depensa at kontraopensibong diskarte sa ilalim ng Exercise Carabaro 2023. Sumailalim ang mga tropang Australiano mula sa 5th Battalion ng Royal Australian Regiment, 1st Combat Engineering Regiment at mga sundalong Filipino mula sa 99th Infantry Battalion ng 1st Brigade Combat Team sa isang defense operational drill sa Australia noong nakaraang linggo. Bahagi ng drill upang subukan ang posibilidad na mabuhay ng iba't ibang mga diskarte sa labanan sa perimeter defense para sa self-security at protection ng isang hanay ng mga platoon ng hukbo sa panahon ng mga operasyong militar. Inilarawan ni Philippine Army Public Affairs Office Chief Cerces Trinidad ang perimeter defense bilang isang taktika para bumuo ng combat power lalo na sa panahon ng patrolling mission laban sa mga pag-atake ng kaaway. Ang Exercise Carabaro 2023 ay isang 3 linggong bilateral na ehersisyo na nagsasagawa ng dismounted infantry operation sa urban terrain. Pinapalakas din ito ang tactical na koordinasyon at pinapataas ang survivability, lethality at combat control sa loob ng urban environment habang pinapahusay ang interoperability ng multinational combined armed teams. Ang iba pang aspeto ng ehersisyo ay tumatalakay sa pangangalagang medikal sa mga tropa na nakadeploy sa mga combat zone upang maiwasan ang mga pagkatodas habang nasa aktwal na mga operasyong militar. Isang medical team mula sa Philippine Army at combat medics mula sa Royal Australian Army ang nagsagawa ng tactical combat casualty care sa mga operasyon ng pag-atake sa Channel Islands Northern Territory ng Australia. At bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang reaksyon mo sa mga isinasagawang pagsasanay na ito ng mga puwersang Pilipino at mga kaalyado? I-komento lamang po sa ibaba at baka pwede mong pindutin ang like at mag-subscribe. Maraming salamat po. So yun guys, natapos na naman tayo muli dito sa bagong upload ni Sir John Debs. Huwag niyo po siya kalimutan i-like at paki-like na rin po or subscribe ang kanyang channel. So guys, ang magiging reaction ko lang dito, kung ano raw yung magiging reaction natin dito, sabi ni Sir John Debs, ako maganda rin naman to. Maganda naman ang mangyayari to na eto nga tumutulong or handang tumulong ang bansang Japan patungkol dito sa pinagagawang isla na West Philippine Sea. Talaga namang full power o full support ang binibigay dito ng Japan at Australia at lalo na ang USA. Sana nga pag dumating yung panahon na yon, at wag naman po sana na mangyari po iyon dahil malaking damage to sa natin sa bansa natin. Although siguro sila yung bansa nila kasi ang magiging style nito or magiging nito kasalukuyan pwedeng mangyari magiging war zone tayo. Kawawa naman ng bansa natin. Pero kaya hangga't maaari, ipag-pray po natin lahat na wag ito mangyari. Okay na yung ganito, siguro parang amba-ambahan na lang to Katulad niyang sinabi ni Sir John Debs,
hanggang bantay na lang o hanggang matiyag na lang po itong China na to. Dahil alam naman niya na itong Japan, USA at ang Australia talagang powerful talaga, no? Talagang wala kang masasabi rito dahil ito kilala to sa mga high-tech na gamit, gadget, or lalo na sa mga pandigma. Kung sa mga cellphone niya, mga matitibay ang mga gamit nila, ano pa yung pandigma? Di mas lalong palalakasin at patitibayan nila talaga yan. Talagang handa sila dyan. Pero yun lang guys, no? Shoutout nga pala kay Marilyn Santos tsaka kay Gabriel de los Santos, magka-apelido pa halos, no? Shoutout sa inyong dalawa guys, pati na rin kay Sir John Debs, thank you so much, idol kita. Yun lang guys, maraming salamat, thank you and God bless, peace out.